Breaking news mga kabayan. Ang Pilipinas ay nagpaplano na bumili ng submarines upang pangalagaan ang soberanya sa dagat ng Timog China. Sinabi ng matandang opisyal, Maynila. Pinayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas ang ikatlong yugto ng modernisasyon ng militar, nakasama ang pagbili ng unang submarine ng bansa upang ipagtanggol ang maritimong soberanya nito sa pinag-aagawang dagat ng Timog China. Sinabi ni Navy spokesperson para sa kanlurang dagat ng Pilipinas, Roy Trinidad, ngayong Huwebes na ang ikatlong yugto ng modernisasyon ay nagpapakita ng paglipat sa estratehiya mula sa internal patungo sa panlabas na depensa. Maaaring hindi tayo isang malaking hukbo, ngunit magkakaroon tayo ng hukbong pangangalagaan ng ating mga teritorial na karapatan at soberanya, sabi ni Trinidad. Inaasahan na magkakahalaga ng 2 trilyong piso ang ikatlong yugto ng plano ng modernisasyon na may pagbabagong ginawa upang masakop ang pangangailangan ng bansa at ipapatupad ito sa loob ng ilang taon, sabi ni Trinidad. Ang pahayag ay dumating sa panahon ng pagtaas ng tensyon sa China hinggil sa mga pinag-aagawang teritoryo sa dagat ng Timog China. Tinutukoy ng Maynila ang bahaging iyon ng dagat ng Timog China na nasa loob ng kanyang eksklusibong sonang pang-ekonomiya bilang kanlurang dagat ng Pilipinas. Hindi agad nakapagsabi si Trinidad kung ilang submarines ang balak bilhin ng Pilipinas. Ngunit sabi niya, tiyak na higit sa isa. Sabi niyang interesado ang France, Spain, Korea at Italy na magbigay ng submarine sa Pilipinas. Ang mga kapitbahay sa Timog Silangang Asya tulad ng Indonesia at Vietnam ay may mga programa na para sa submarines. Samantalang, ang unang at ikalawang yugto ng plano ng modernisasyon ng militar ay nakatuon sa lupa, sabi ni Trinidad. Ang ikatlong yugto ay maglalayon sa pagitan ng iba pa na palakasin ang kakayahan ng militar sa kanlurang dagat ng Pilipinas. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro noong nakaraang buwan na ang mga pag-aari sa ilalim ng ikatlong yugto ay magpo-focus sa iba't ibang mga kakayahan mula sa kamalayan sa domain, impormasyon, kakayahan sa pagpigil sa maritimo at himpapawid na espasyo. Nagpalitan ng matatalim na akusasyon ng Beijing at Maynila sa nakaraang mga buwan hinggil sa sunod-sunod na pagkakasalpukan sa dagat ng Timog China, kung saan pareho silang may mga overlapping na pag-aangkin sa soberanya. Kabilang na ang mga paratang na noong Disyembre sinalpok ng China ang isang barko na nagdala ng pinuno ng hukbong armado ng Pilipinas. Inaangkin ng China ang karamihan ng dagat ng Timog China, kung saan may mga bahagi rin na inaangkin ng Pilipinas, Brunei, Malaysia, Taiwan, Vietnam at Indonesia. Tinanggihan ng Beijing ang inaangkin ng Pilipinas na pinatunayang desisyon ng isang pandaigdigang tribunal noong 2016 sa isang kaso na isinampa ng Pilipinas. Sa likod ng mga pangyayaring ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Isaiah 54 verse 17, walang sandata na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay, at bawat dila na babangon laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang pagiging matuwid nila ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Ang proteksyon na siyang kayang ibigay ng gobyerno ay naghahalaga ng mga bilyong piso. Ngunit tayo ay pinapaalalahanan ng Panginoon na ang kanyang proteksyon ay libre lamang kapag tayo ay lumapit sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon. Salamat kabayan sa iyong panonood.